What is up you guys? Dr. Momentum here and right now meron na naman tayong panibagong video. At sa video na to, syempre magtuturo lang tayo ng Technical Analysis 101 para sa mga Pilipinong gustong gumaling sa pagbabasa ng chart. Okay? So by the way, libre to guys. Type 1 kung ready ka nang matuto. Or type 1 kung nandyan pa ba kayo, may nanonood pa ba sa atin para ganahan naman tayong magturo. No? Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Dr. Momentum, sa lahat ng followers natin sa Facebook and sa TikTok. Alam ko medyo maliit pa pero grateful na ako doon, pinagpapasalamat ko kayo lahat. Maraming salamat. So walang ano-ano na, so support and resistance introduction. Okay, so ano ba ang matututunan mo dito? Okay, pagkatapos ng video na to, inaasahan ang mga manonood ay kaya nang maipaliwanag ko ang ano ang support and resistance sa technical analysis. Maibakat ang tamang support and resistance sa graph, tinatawag ng beginners graph or technical analysis chart. Matukoy kung saan yung pwedeng buy and sell opportunities. So pwede ka na makapagtukoy kung saan pwedeng bumili, saan pwedeng magbenta. Magkakaroon ka ng basic strategy para gamitin mo to sa actual trading setup or kung ikaw man ay nagba-virtual o simulation trading. Okay, so pagkatapos ng video na to, mas magiging magaling ka sa pagbabasa ng chart. Okay, kung dati napapanood mo lang yung mga technical analyst na nagsasabi ito yung support, ito yung resistance. Ngayon, pag natapos mo yung video na to, malalaman mo na kung yung saan yung support, saan yung resistance. Hindi mo na sila kakailanganin pa. Okay ba yon? So kung okay yon, type 1 naman para alam kung nandyan pa kayo. So, sige, simulan na natin. So, ano ba yung kahalagahan muna ng support and resistance? By the way, mamaya pa tayo magcha-chart, okay? So, ito muna, explain ko muna. Nakakatulong para malaman ang tamang entry at tamang exit point sa trade. Pag alam mo yung support and resistance, hindi ka blindly nagde-decide kung saan ka papasok, saan ka lalabas. Okay? So, ibabase mo na yung entry and exit mo sa support and resistance ng isang presyo. Number 2, binababa mo yung chance na malugi ka dahil malalaman mo na kung saan ang range ng presyo. Alam mo na kung saan tatalbog, alam mo na kung saan aangat kasi alam mo na yung basic ng support and resistance. Okay? So may idea ka na. Number 3, mas may chance ka ng kumita sa short-term momentum moves kahit sa long-term dahil alam mo na kung saan magre-react yung presyo. Number 3, nakakatulong to sa confidence mo. Syempre, pag alam mo na kung paano bumasa ng chart, magiging confident ka na. So, sa pagbabasa ng chart at sa pagtitrade. So, kung gusto mo yan matutunan, ito na yung next slide natin. So, ano ba yung support? I-define muna natin kung ano yung support. Dito muna tayo sa boring part. So, support, sa technical analysis, ang support ay isang antas ng presyo kung saan inaasahan hihinto ang pagbaba ng presyo ng isang asset. Okay, so nakikita nyo dito, meron akong linya na pinlat dito, yan ang support. Okay, so mamaya sa chart, in-depth pa natin ituturo kung paano tayo magpa-plot ng mga support and resistance. Okay, so bibigyan tayo ng example niyan ni Dr. Momentum. Okay, ano naman yung resistance? Ang resistance naman ay ang antas ng presyo kung saan inaasahan hihinto ang pagtaas ng presyo at maaaring bumaba. Kung nakikita nyo dito, packet yung presyo and then boom, nung tumama sa resistance, bumaba. Okay? And then dito, na-reject din pero in this case, ang example ko ay breakout. Ibig sabihin ng breakout, binrake yung resistance. Okay? Diyan nyo malalaman kung saan din tataas yung presyo. Pag na-break yung resistance, meron tayong tinatawag na breakout. Kung saan meron tayong opportunity para kumita. Kasi as you can see, nung na-break yung presyo dito, merong surge of price, umakyat yung presyo. Kasi na-break yung resistance. O yung inaasahan na hihinto na yung pagtaas ng presyo.
as we can see sa explanation na to. Pero hindi yan palaging ganyan breakout. Meron din pagka na-hit yung resistance, in this case like this, halimbawa na lang merong candle dito na isa pa. Pag na-hit yung resistance, bumababa yung presyo. Okay? So, yan yung resistance, ito rin yung support. So, pwede nyo i-screenshot yung definition, pwede nyo aralin, pero at least alam nyo lang yung definition bago natin gawin sa chart. So, Doc, ano yung way kung paano mag-plot ng support and resistance? So, paano ba mag-plot si Dr. Momentum sa chart? So, kung ready na kayo, punta tayo sa chart natin. Okay? So, ngayon, nandito na tayo sa ating chart ni BTC. Ngayon, ipa-plot natin yung support and yung resistance. Okay? So, sabi natin, yung resistance, yun yung kung saan yung presyo pwedeng mauntog o pwedeng huminto yung pagtaas. Okay? So, una, titingin ka muna sa left side. Okay? Punta ka muna sa left side. Kunyari, ito yung right mo, ito yung pinaka-present na presyo. So, ano yung pinaka-present na presyo? 107. Para malaman mo yung support and resistance, pupunta ka ngayon sa left side mo. Okay? So, pagpunta mo sa left side mo, pupunta ka dito sa, ang ginagawa ko, solid candles, di ba? Solid candles. Pupunta ka ngayon dito sa line chart. Pag nakuha mo na yung line chart, titingnan mo ngayon kung nasaan yung mga peak. So, in this case, meron tayong peak dito at peak doon. Okay, ibig sabihin dyan nag-react yung presyo. Saan pa yung meron tayong mga peak? Peak dito. Saan pa? Peak dito. Saan pa yung mga peak natin? Peak dito. Okay, so yaan yung magsisilbing resistance natin. Okay? Pero, pag yung presyo umakyat sa resistance, nagiging support na yung resistance. Nagets nyo ba yon? Ibig sabihin, kung ang resistance mo 105,000, pag yung presyo umakyat ng 106,000, yung dating resistance mo magiging support na. Okay? So ngayon, meron na tayong tinatawag na supports. Okay? Kasi dati yung resistance. Ngayon, Doc, nasan yung resistance ni BTC? Again, tingin ka lang sa left side. So, kunyari, andito ka. Doc, saan yung resistance ni BTC? Ang tanging resistance ng ni BTC is 112,000. So, gagawin natin pula yan. Doc, bakit ganun? 112,000 niya lang yung resistance ni BTC. Kasi, pag tumingin ka sa kaliwa, sa left side, wala ka nang makikitang resistance dyan. Ang tawag dito, all-time high chart. Okay, so wala nang resistance, wala ka nang uuntugan na presyo. Yan na lang, 112. Kung i-break mo yan, meron ka na namang new all-time high. At wala ka na namang resistance. Ano ibig sabihin nun, Doc? Ibig sabihin, mas makakagalaw yung presyo ng pataas. Kasi wala namang resistance o wala ka namang sellers na natrap doon sa resistance na yun. Okay? So, nagets nyo ba yun? So, okay. So, sige. Mag-ano pa tayo? Mag-charting pa tayo, no? Halimbawa dito. Ito yung current price ni BTC. Okay? So, ngayon, ipa-plot natin nasan ba yung resistance. Kanina, support yung pilat natin. Nasan ba yung resistance? Go to the left. Go to the left. And then, palitan mo yung solid candle ng line chart. And then, kuhanin mo yung mga peak. Ito na yung mga peak niya, no? Makita nyo yung mga peak na yan. Mga peak. So, kunin nyo lang yung mga peak na yan. Ibig sabihin, yan yung mga resistance. So, ngayon, pag nakuha nyo na yung mga peak na yan, at sabi natin, yung resistance, magre-react yan. Yan yung palatandaan natin saan bababa yung presyo. So, tingnan natin. Nandito tayo nag-start, di ba? Ito yung mga resistance natin, yung apat na red line na yan. Pak!
nakita natin na yung presyo nauntog sa pinlat nating resistance. Teka lang ha. So dito, 'di ba? So actually meron ding resistance diyan. At nakita natin, as you can see, would you agree na yan ay resistance? Dahil meron niyang line chart diyan, okay, 'di ba? At nakita natin na yung presyo nauntog sa resistance. 'Di ba? So ngayon, kung alam mo na resistance pala yan as a trader, alam mo na. 'Di ba? May idea ka na, magge-generate ka na lang ng strategy mo kung magbebenta ko diyan ng short or hindi ka bibili. Kasi alam mo may resistance diyan. And then nag-breakout. Sabi natin pag nag-breakout, malakas yung pwedeng maging momentum, yung resistance magiging support. Okay? So in this case, yung resistance dito na break, 'di ba? Dito na break, 'di ba? Anong nangyari sa resistance? Naging support. So ano ang trabaho ng support? Yung support yung maghihinto sa presyo sa pagbaba. Kaya nangyari, yung resistance naging support dahil nga binreak out dito at pinahinto niya yung pagbaba ng presyo. Ngayon, siguro kung bumili ka dyan, naging support na yan eh. Bumili ka dyan, pwede ka na ngayong makaride ng move, ng pwedeng monster move. So dito hindi nag-react kasi hindi naman laging nagre-react. Pero dito nag-react ulit. Kita nyo merong sell down dito. Dok, bakit kaya may sell down dyan? Kasi nga meron tayong dalawang resistance dito na tinitingnan. Okay? So ganun lang tayo magpa-plot ng support and resistance. Okay, yan yung basic. Punta ka muna sa line chart and then punta ka muna sa chart, i-convert mo yung candlestick to line chart at ngayon makakapag-plot ka na ng support and resistance. Napaka basic lang. So kung gusto mo, punta ka sa 15 minutes, mag-iiba din yung support and resistance dyan. Okay, so yan. Yan yung mga resistance niya. So pagka tiningnan mo, yan yung mga resistance niya. Pwede niyang untugan yung mga yan. Okay? So ganun lang siya. So kung meron kayong natutunan, please type 1 naman. O kaya sabihin nyo lang sa akin, Dr. Momentum number 1. Okay? So alam ko hindi ako number 1 pero gusto ko lang na malaman kung nandiyan pa kayo. Okay? Maraming salamat. What happened, Bella? Idol natin yan si Sir Christopher. Yan ang isa sa mga nagpapasaya sa atin. So Sir Christopher, pa-shoutout naman, no? Tag nyo naman ako sa video ni Sir Christopher. Sabihin nyo, pa-shoutout naman si Dr. Momentum. Okay? So yun lang guys. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Dr. Momentum out.